Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, eto na. Mga kababayan, mukhang nagkaka-rumble-rumble sila. Mukhang nagkakagulo-gulo na itong kampo ng mga DD shit. Nang dahil ho rito kay Amy Marcos, nakamukha ho ni Francis Lea Marcos. Ay, kasi mga kababayan, mukhang marami hong naapektuhan sa grupo ho ng mga DD shit. Kasi, alam nyo naman mga kababayan, ito hong si VP Inday Sara Duterte, inendorso ho si Senador Amy Marcos para may bumoto or manalo ulit siya bilang senador ngayong paparating hong eleksyon, Mayo 2025. Okay, marami hong nag-react mga kababayan. Kasi may mga nagsasabi, tulad ho ni VP Inday Sara Duterte, may kumakalat na video na kung saan sabi niya, Marcos never again. Pero ang ini-endorso niya ngayon, kasi pag sinabing never again, ibig sabihin pangkalahatang Marcos yun, wala na kayong iboboto. Hindi lang si PBBM. Nagsalita siya ng never again, pero ngayon, ini-endorso niya ho si Amy Marcos. Tako? Nag-react ho itong mga ibang miyembro ho ng mga DDS. Especially itong si Harry Roque. Nag-react. Ito ngayon, mga kababayan, yung pinuno ho ng mga vlogger, ng mga DD shit. Walang iba, palakpakan natin. Palakpakan natin na kung saan parang ayaw na yata umuwi ng Pilipinas, lagi na lang sa Japan. Bakit? Anong meron? Banat bay, huwag na papasarap ka sa Japan ha. Anong meron? Bakit? Mga kababayan, si Banat bay, nako mukhang anti-VP Inday Sara Duterte. Nag-react ho sa ginawang pag-endorso ni VP Inday Sara Duterte dito kay Amy Marcos. Nako, pakinggan nyo mga kababayan. Mali pala ako ng akala. Akala ko natuto na yung mga Pilipino noong 2022. Diba sabi ninyo, nabudol kayo ni BBM. Tapos ngayon iboboto nyo si Senator Amy. Sandali, aalala ko lang din. Ang dahilan nyo... Sabi niyan, akala ko natuto na yung mga Pilipino. Kasi sabi, nabudol daw ang mga Pilipino ni PBBM noong 2022. Wala namang sinasabi yung mga tao na iboboto nila si Amy Marcos. Sinabi ho ito ni Banat Bay, matapos ho mag-viral trending itong si VP Inday Sara Duterte na ini-endorso ito si Amy Marcos para sa senatorial candidate. So, maliwanag na itong ganitong klaseng pahayag ni Banat Bay, against ho doon sa ginagawang pag-endorso ni VP Inday Sara Duterte dito kay Amy Marcos. Pakinggan pa natin. Wala kaya nyo binoto si BBM noon ay dahil sinamahan ni VP Sara Duterte si BBM at inendorso niya. Tapos, kalaunan, nagsisi. Hindi lang po si VP Sara Duterte, pati kayo nagsisi. Ngayon, 2025, uulitin nyo na naman. Bakit ganun? Ano nangyari sa... Ang dating daw parang nabudol si VP Inday Sara Duterte kay PBBM noong 2022. Yung kasi ang inaano nila yun ang mina-mindset nila Nabudol daw si VP Inday Sara Duterte rito kay PBBM. Bakit nabudol? Bakit nabudol? Anong ibig sabihin? Putik, hindi lang pinagbigyan yung mga kapritsyo ng mga Duterte, nabudol na. Sabi ni Banat Bay, akala ko ba nabudol si VP Inday Sara Duterte dito kay PBBM noong 2022? Bakit ngayon? Ganito, ganyan. Halatang halata, itong clashing statement, pahayag ni Banat Bay, although wala siyang binabanggit about dito kay VP Inday Sara Duterte,
wala rin siya binabanggit sa pag-i-endorso ni VP Inday Sara Duterte kay Amy Marcos. Kasi nga may lumabas na video, nag-viral, nag-trending. Although wala siyang nililiwanag na gano'n, obvious naman yung ganitong klaseng pahayag statement. Against yun doon. Against yun doon. Napakaliwanag eh. So, ano ibig sabihin nito, Banat Bay? Ha? Babanata mo na si BP? Sige nga! Alam niyo mga kababayan, mga ka-analyze, ako naniniwala dito sa grupo ng mga DD shit, maraming kaalyado si Digong, marami ring vlogger na DDS na may simpatya lang talaga kay Digong. Wala sa mga kaanak, wala sa mga anak. Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Naniniwala ako na may mga kapartido si Digong, tulad yan ni Roque, ni Salpanelo, at ng mga ibang vlogger dyan, naniniwala ako na kaya pinakikisamahan lang itong mga anak ni Digong. Si Sara, si Baste, si Pulong, dahil lang din kay Digong. Kaya tumatagal dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, itong grupo ng mga DD shit, itong grupo nila, para itong isang tulay na marami ng crack, bitak, sira. Na itong si Digong ang nagmimistulan na lang pandikit para itong tulay ng mga DD shit maging maayos pa. Na maduktungan pa ang pagkakabuo ng tulay na yan. Pero kung sakasakali, dumating yung panahon, si Digong ay pinagpahinga na ho ng Panginoon. Kasi lahat naman papunta dyan, lalo na kung tatanda ka na tayo. Pag niyang si Digong nawala na sa mundong ibabaw, itong tulay na ito, na nagmimistulang DD shit, itong grupo nila, itong tulay na ito, pag si Digong nawala na, pinagpahinga na, blagadag yan. Baksak na yan. Baksak na yan. Sigurado yung mga ibang vlogger dyan, talunan na yan. Yung mga ibang kaalyado ni Digong, talunan na yan. Kaya lang naman tumatagal dito yan. Kaya lang naman yung iba dyan, nagkakaroon ng respeto, nagkakaroon ng amor dito sa mga anak ni Digong, dahil lang kay Digong lang din. Aminin! Diba? Kaya siguro, ito si Banat Bay, gano'n na lang gumawa ng ganitong klaseng statement. Kasi, putik sa edad ba naman natin to yung ganitong klaseng statement, hindi ba against dun sa ginawa ni BP Inday Sara Duterte? Sa ginawa niyang pag-endorso kay Amy Marcos. Ulitin natin total, may silang naman tong video. Ako ng akala. Akala ko natuto na yung mga Pilipino noong 2022. Diba sabi ninyo, nabudol kayo ni BBM. Tapos, ngayon, iboboto nyo si Senator Amy. Sandali, aalala ko lang din. Ang dahilan nyo pala kaya nyo binoto si BBM noon ay dahil sinamahan ni BP Sara Duterte si BBM at inendorso niya. Tapos, kalaunan, nagsisi. Hindi lang po si BP Sara Duterte, pati kayo nagsisi. Ngayon, 2025, uulitin nyo na naman. Bakit ganun? Ano nangyari sa lesson na natutunan ninyo? Ganun na ho ba talaga tayo karupok? Obvious na obvious, di ba? Ha? Obvious na obvious, di ba? Kung tutuusin, itong mga taong ito, hindi naman nag-i-endorso kay Amy Marcos. Hindi naman mamamayang Pilipino ang nag-i-endorso kay Amy Marcos eh. Para sabihin mo yan eh. Ang nag-i-endorso kay Amy Marcos niya, si BP Inday Sara Duterte. So yung ganyang klaseng pahayag statement mo, against yan doon sa ginawa ni BP Inday Sara Duterte, na i-endorso si Amy Marcos. Kung halimbawa ganito, Banat Bay. Halimbawa ako si BP Inday Sara Duterte. Nag-uusap tayo prangkahan. Paano kung ganitohin kita? Ako si BP Inday Sara Duterte. Anong pakialam ko sa feelings mo?
Ano pakialam ko sa nararamdaman mo, Banat Bay? Porkit pa pinagtanggol mo ako, at pinagtatanggol mo tatay ko, ibig sabihin, may pakialam ko na sa mga hakbang na gagawin ko pag kilos. Ba't kinakailangan kong isipin yung nararamdaman mo? Pakialam ko sa iyo. Ha? Anong pakialam ko sa nararamdaman mo? Anong pakialam ko sa feelings mo? Putik pinagtanggol mo lang ako, pinagtanggol mo lang yung tatay ko. Gusto mo pagka may gagawin akong desisyon, isipin ko na kung maapektuhan ka o hindi. Pakialam ko sa'yo. Ha? Anong pakialam ko sa nararamdaman mo? Anong pakialam ko sa feelings mo? Para na lang yan, Banat pa pag sinabing gano'n ni VP Inday Sara Duterte. Ano kaya isasagot mo? Ha? Diba? Sabi mo, kapag tama, palakpakan. Kapag mali, banatan. Ngayon, ito isang matinding hamon sa'yo, Banat Bay. Kung alam mong mali, itong ginagawang pag-endorso ni VP Inday Sara Duterte kay Amy Marcos, kaya mong banatan? Ha? Sige nga, matinding hamon sa iya ni Chris Ulo. Kasi ganyan, di ba, sinasabi mo sa channel mo, kapag tama, palakpakan. Kapag mali, banatan. Banatan mo. As in, banat talaga, yung, alam mo yun, yung babanggitin mo yung pangalan niya, ikikriticize mo siya. Hindi mo siya ikikriticize sa buong pagkatao niya o ano man. Ikikriticize mo siya bilang doon lang sa issue na yon na ini-endorse niya si Amy Marcos na ayon sa iyong unawa o ayon sa iyong prinsipyo, mali yan. Kaya mo? Kaya mo? Sabi ko sa'yo, forma. Bagay, paano mo ang kakayanin? Sa Tricom ka, di ka makaharap Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po pa samantala ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.